Tulong-tulong ang mga ahensya ng gobyerno matapos hagupitin ng bagyong Opong ang ilang lugar sa bansa. Patuloy din ang clearing operations ng mga kalsada para mabilis makarating ang mga suporta sa mga nasalanta. May Agenda Weekend Report si Just Ignacio. Wala na kaming balay. Simula na ang pagbangon matapos ang pananalasa ng bagyong Opong nitong weekend. Sa datos na nakalap ni OCD Assistant Secretary Rafaelito Alejandro nitong Biyernes, umabot sa mahigit 300,000 pamilya o katumbas ito ng halos 1.4 milyon na individual ang apektado ng bagyo. Masbate City ang pinakamalalang hinagupit nito, kabilang na rin ang ilang lugar sa Eastern Visayas, Mimaropa at Calabarzon. Tulong-tulong sa pagbangon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Matapos manalasa ang bagyong Opong nitong Biyernes na siyang nakaapekto sa milyong Pilipino. Inatasan ni Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang mga pulis nito na nasa mga apektadong lugar sa bansa na umasiste sa road clearing operations upang masiguro na maayos na maihahatid ang tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng bagyo. Ang 9th Infantry Division ng Philippine Army nag-deploy ng 56 na tauhan at 40 military trucks sa Bicol Region. Nirespondihan anla ang halos 11,000 pamilya sa Masbate, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Habang nakahanda naman ang halos 5,000 ring mga sundalo na ma-deploy sa Metro Manila, Luzon at Visayas. Naghahanda naman ang mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development ng mga relief goods. Batay po sa aming pinakahuling monitoring, this is as of 6 a.m. this morning, ang total cost of humanitarian assistance na naipahatid na po ng DSWD ay nagkakahalaga na ng mahigit 73 million pesos. Sakop nito ang tulong ng mga nasalanta ng bagyong Mirasol, Nando, Opong at ang Habagat. Patuloy din anya ang produksyon ng family food packs sa kanilang mga disaster resource centers. Ang Department of Social Welfare and Development, nakahanda po tayo. Meron tayong mahigit 2.5 million family food packs preposition in strategic parts of our country. Ang Philippine Coast Guard as of 8 a.m. nitong Sabado, nakapag-monitor ng 32 pantalan kung saan stranded ang mga pasahero, mga cargo, barko at mga bangka, at kabilang din ang mga ito sa mga napamahagian ng mainit na pagkain ng DSWD. Sa ngayon, inaasahan na tataas pa ang bilang ng mga datos habang patuloy ang relief operations. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel.